Shenfu, mga patakaran sa kasino. Kapag nakaupo ka na sa mesa ng sugal, hindi ka na pwedeng umatras. Ako ang bagong hari ng sugal, at ikaw, ni wala kang alam sa mga tusong paraan. Mas mabuti siguro kung pareho tayong magpakumbaba. Hayaan mong pumasok ang kapatid mong babae, dalawa tayong mag-asawa sa iisang lalaki. Ako ang nag-iisang anak na babae ng matandang hari ng sugal ng Port City, Shenfu. Akala ng lahat, wala akong kwenta. Dahil wala akong namana sa husay ng sugal ng tatay kong hari ng sugal. Ngayon, ang nagtulak sa akin sa mesa ng sugal ay dalawa, ang asawa kong minahal ko ng matagal, ang bagong hari ng sugal, Fu Shiyu, at ang babaeng nang aakit sa asawa ko. Ang kapatid kong si Shen Wei na namana ang lahat ng kasanayan sa sugal mula sa tatay. Akala nila, matatalo ako. Pero hindi ganyan ang totoo. Fuer, ikaw ang pinanganak na hari ng sugal. Ikaw ang pride ni Daddy. Afu? Tandaan mo to, mula ngayon, hindi ka na pwedeng bumalik sa sugal. Sa mesa ng sugal, walang tunay na panalo o talo. Meron lang pagtataksil at wasak na pamilya. Mama, natandaan ko na. Simula noon, itinago ko ang talento sa sugal na namana ko mula sa dugo ni Mama. Nagkunwari akong walang alam sa sugal. Lumalayo ako sa mga magaling, asawa kong si Fu Shiyu, at kapatid kong si Shen Wei. Hanggang sa, Seniora, may masamang balita. Kinuha ng kasino ang mga gamit na iniwan ng mama mo. Sinubukan ng pinsan mong bumawi, pero pati ari-arian ng lolo mo sa Shu family. Natalo rin sa kasino. Bilasan mong mag-isip ng paraan. anong nangyari? Paano nakuha ng kasino ang mga iniwang gamit ng mama ko? Hindi pwede. Kailangan kong kausapin si Shiyue at alamin ang nangyari. Ayue? Asawa ka ni ate? Pero nagluto ka ng plano para matalo ang lahat ng assets ng pamilya ng lolo ni ate. Hindi ka ba natatakot na magalit si ate? Ngayon, ako ang bagong hari ng sugal sa Port City. Sa loob ng maraming taon, ginagamit ni ate ang assets ng Shu family, kaya di masyadong sumusunod. Kaya gagawin ko, aalisin ko ang lahat ng meron siya, para maging masunuring babae. Siya, Pero kahit wala na ang Shu family, may stake pa siya sa kasino. Isang taon, daan-daang bilyon ang kinikita nun. Buti na lang di siya marunong magsugal. Bakit hindi nating ulitin ang plano para matalo niya ang stake sa kasino? Kumusta? ayos. Ikaw talaga ang pinakamatalino. Anong ginagawa nyo? Simula't nakita mo na, hindi na namin kailangan magtago. Ganyan nga. Magkasama na kami ng kapatid mo. Kailan pa? Tayong nagkatuluyan. Si Ayue ang bagong hari ng sugal. Eksperto ako sa sugal. Kami ang natural na magkasama. Tulad mo, walang alam sa sugal. Hindi ka bagay maging unang asawa ng hari ng sugal. Honey, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Fu Shiyue, hindi ko akalaing katulad ka rin ng tatay ko. Gusto mong dalawa ang babae na nagsisilbi sa iisang lalaki. Bakit? Fu Shiyue, sabihin mo sa akin kung bakit. Asawa mo ako, bakit mo ako ginaganito? Shenfu, ngayon ako na ang bagong hari ng sugal. Kung ang matandang hari ng sugal may dalawang asawa, bakit hindi ko pwede gawin? Lalo pa wala kang kahit anong talento sa sugal. Anong ipanglalaban mo kay Shen Wei? Oo nga ate. Magaling ako sa sugal, minamahal ako ng kasino. Mas bagay si AU sa akin. Imbis na dito ka magtanong sa amin ni AU,
Mas mabuti pang intindihin mo yung iniwang gamit ng mama mo. At si cousin, Shu Wenjie. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Dahil lahat ng ito, si Ayu ang gumawa para sa akin. Gusto niya lang akong mapasaya. Fu Shiyu, ginamit mo pa ang mga iniwang gamit ng mama ko para mapasaya si Shenwei. Alam mo namang, ang sumira sa pamilya ko ay sila. Ibalik mo ang mga iniwang gamit ng mama ko sa akin. Afu, nandito ka sa kasino. Sa kasino, may sariling patakaran. Sugal, mesa ng sugal. Mesa ng sugal. Ang lalaking lumingon pa sa akin ng may pagmamahal kagabi, bakit biglang nag-iba ang ugali? Ate, ikaw na masunuring babae. Baka ni hindi pa nakahawak ng baraha. Alam mo ba, ilang klase ang baraha sa isang deck? Nakaupo ka na ba sa mesa ng sugal? Nakaupo ka na ba sa mesa ng sugal? Tulad mo na walang alam sa sugal? Huwag nang lumabas para magmukhang tanga. Kung ayaw mong magsugal, ibigay mo na lang ang mga iniwang gamit ng mama mo bilang regalo para batiin. Ang pagpasok ni Shenwei sa bahay. Fu Shiyu, Shenwei. Kung ganyan ang gusto nyo, hindi na ako magpapanggap. Kukunin ko ng sarili kong kamay ang lahat ng para sa akin. Umapayag akong magsugal. Haharap sa mesa ng sugalan. Ang saya naman. Sobrang nakakaaliw ito. Hindi ko inakala na sa buhay ko, makakakita ako ng batang ginang na kagaya mo na aakyat sa mesa ng sugal. Ernesto? Ngayong gabi, sasamahan ko siyang makipagsabayan. Siye. Ayon sa gusto mo. Shenfu, pag umakyat ka na sa mesa ng sugal, teritoryo ko na yan. Ngayon, kukunin ko lahat ng ari-arian mo at ipapanalo ko lahat yon. Gagawin kitang walang-wala at mapapaalis kita sa Port City. Shenfu. Bakit ka ba ang tigas lagi ng ulo mo? Subukan mong magpakumbaba sa akin minsan. Ganon ba talaga kahirap? Fu Shiyu, Shenwei. Dahil siguradong sigurado kayo sa galing nyo sa pagsusugal, gagamitin ko rin ang kakayahan ko para maging wala kayong matira. Huwag na nating sayangin ang oras, tara na. Shu Wenji, yang kakarampot mong galing sa sugal. Bagay ba yan na pumustahan mo ko? Ngayon, naubos mo na ang lahat ng ari-arian ng pamilya Shu. At may utang ka pa sa akin na 2 milyon. Ibigay mo na lang yung mga organ mo. Bilang pambayad ng utang. Mali ako, pakiusap, patawarin mo na ako. Tama na. Si Shu Wenji ay pinsan ko. Sino man sa inyo ang sumubok na saktan siya? Batang ginang. Bakit po kayo narito ngayon? Itong si Kuya Fu. Wala po si Kuya Fu ngayon. Dumating na si Kuya Fu. Palang-pala, itong si Kuya Fu, matagal nang nagsabi kay Batang Ginang. Bakit hindi mo sinabi agad? Kung sinabi mo lang agad, hindi ko kayo tinulungan maglihim. Ikaw talaga, tuso. Alam ng lahat ng tao sa kasino ang tungkol kina Shenwei at Fu Shiyue. Ako lang pala ang wala sa alam. Parang timang. Nakakatawa naman. Ang ingay. Anong nangyari dito? Kuya Fu. Shu Wenji. Gustong mabawi ang alaala ng yumaong ginang ng bahay. Pero naipatalo niya pati ang lahat ng ari-arian ng pamilya Shu. Tapos may utang pang 2 milyon. Ngayon, pinapatupad ko lang ang napagkasundoan sa sugal. Wala kang alam sa pagsusugal. Bakit ka sumaba? Pinsang babae? Sobra naman silang mang-abuso. Nagkampihan sila para gawing katatawanan ako. Ate, kailangan mong tanggapin ang pagkatalo. Yan ang patakaran dito. Kung ayaw mong mapilitan si Shu Wenji na ibenta ang katawan niya, mas mabuti pang isali mo siya sa sugal natin. Ano? Si Shenfu na inutil, hindi marunong magsugal, ang tapang pa ring sumabak. Kuya Fu, ipinadala pa niya rito ang alaala ng nanay ni Shenfu. Ngayon, pati si pinsan niyang Shu Wenjie, ubos na rin ang pera. Pamilya Shu, bagsak na halos. Napilitan na lang siya, wala na talagang mauwian. Pinsang babae. Hindi ka marunong magsugal, bakit pinilit mo pang sumabak? Bayaw, tulungan mo namang kausapin ang pinsan ko. Si Fu Shiyue.
Ng babae na yan, siya pa mismo nagkutsaba kay Shenwei para iset up ka, kaya naipatalo mo lahat ng yaman ng pamilya Shu. Pero huwag kang mag-alala, babawiin ko ang lahat ng ito. Ano? Mas lalo kang hindi dapat sumabak ngayon? Magagaling yang dalawa sa sugal. Wala na silang katapat sa buong Port City. Siguradong magtutulungan silang dalawang para gawan ka ng masama. Shenfu. Patakaran ng kasino, pag umupo ka na, wala nang urungan. Ako na ngayon ang bagong hari ng sugal, hindi ka marunong magsugal, mas mabuti pa siguro umatras ka na lang. Hayaan mong pumasok ang kapatid mong babae, magkasama kayong mag-asawa. Huwag kang mag-alala. Hindi ako uurong. Ngayong gabi, siguradong makukuha ko na ang mga naiwang gamit ng nanay ko. At babayaran nyo rin ang lahat ng ginawa nyo. Sige, sasamahan ko si ate at makikipaglaro ng maayos. Anong gusto mong laro, ate? Poker? O paigaw? Ganito na lang siguro. Huwag mong sabihing minamaliit kita, pinakasimple na lang na mahadjong. Ano? Alam naman ng lahat ng taga Port City, si Shenwei ay magaling sa mahjong. Yung hawak niya ng baraha, bihasa talaga, minana niya mismo sa dating hari ng sugal. Sa tuwing makakalaban ko siya sa mahjong, hindi pa ako nananalo. Pinsang babae, hindi ka marunong magsugal. Pinili ni Shenwei ang mahajong para malinlang ka. Huwag kang papayag. Afu, ni minsan hindi ka pa nakalaro ng mahjong, mas mabuti pang huwag mo na lang ipahiya ang sarili mo, pwede ka pang umatras ngayon. Ate, may pinakamadaling laro ng mahjong. Hindi mo alam? Talagang ikaw na. Mahjong na lang. Simulan na natin. Mahjong na lang. Simulan na natin. Ate, huwag kang atat. Kasama na kami ni Ernesto. Kailangan pa ng isa sa mesa. May gusto bang sumali? Ako na. Pinsan, hindi mo sila kayang tapatan sa sugal. Huwag kang sumali. Pero pinsan, ni hindi mo rin alam ang pagsusugal. Parang ikaw pa yung naghain ng sarili mo. Ate, kung nag-aalala ka kay Shu Wenji, pwedeng si Ginoong Jiang na lang. Batang ginang. Gusto mo ba? Makiusap ka muna sa akin. Baka bigyan pa kita ng magandang baraha. Tama na ang satsat. Umpisahan na natin. Pinsang babae, huwag kang padalos-dalos. Imposible kang manalo laban sa bagong hari ng sugal ng Port City. Pinsang babae. Ayos lang ba itong mga alahas? Itong mga ito. Lahat to ay pamanang naiwan ng nanay ko. Mamaya, kailangan kong maglaro ng maayos. Kailangan kong mapanalo ulit tong mga gamit na to. Ibigay ko sana sa mga kasambahay namin. Shenwei, ang cute mo talaga. Gamit ng tita ko yan, ni hindi bagay sa nanay mo isuot. Tapos ikaw, ipapasuot mo pa sa mga kasambahay ninyo. Sa buong Port City, alam na alam ng lahat, ang totoong nanay ni Shenwei, noon ay kasambahay lang ng nanay ko. Nakipagrelasyon para lang. Maging pangalawang asawa ng matandang sugarol. Ngayon gusto pa ni Shenwei na ipasuot sa kasambahay niya ang mga gamit ng nanay ko. Ano ba to? Pinapahiya mo yata ako. Mga kaibigan, ang panalo-talo sa gabing ito ay kada laro may bayad agad. Ang taya dito ni Ginoong Fu ngayong round ay ang luhang perlas ng Pasipiko. Isang singsing na cashmere blue sapphire, 22 carats ang bigat. Ito ang paboritong singsing ng tita ko. Ngayon, gagamit tayo ng dice para malaman kung sino ang magiging bangkero. Si Miss Shen muna ang mauuna. Nakakainip pag singsing lang ang tinataya. Itataya ko ang lupa ko sa Westside Estates. Ang lupang yon, milyon-milyon ang halaga. Iaakyat ko agad dito sa mesa. Pamanang iniwan yun ng nanay ko. Ako mismo nagbigay noon sa kanya. Pero ngayon, naging pambato na ni Shenwei. Ate, ano naman ang itataya mo? Ang alam ko, meron kang corona na siyam na dragon, siyam na phoenix. Baka pwede na ito. Siyam na dragon, siyam na phoenix, na corona?
Yan. Yan ang dowry ng pinsan kong babae. May nakalagay diyan na 108 South Sea Pearls. Sobrang halaga nito. Inagaw mo na ang lalaki ng pinsan ko. Pati ba dowry ng pinsan ko, hindi mo rin papalampasin? Ikaw talaga. Shenwei. Ganyan ka ba kadaling kunin ang mga bagay na bigay sa akin ni Fu Shiyue? Sige, iyan na lang. Miss Shen, ni hindi mo mahawakan ng maayos ang mga baraha. Paano mo pa mapapanalo yan? Oo nga. Baka pati underwear mo matalo mo pa. Pinsan, pati baraha, di mo pa nasubukan. Kung ako sa'yo, wag na lang siguro tayong maglaro. Miss, kulang ka pa. Ng isang baraha. Ate, sa ganyang laro mo, pinagmumukha mo lang nakakahiya para kay Ayue. Ang posisyon bilang unang asawa, ibigay mo na lang agad sa akin. Dahil lang, anak ka sa pangalawa, gusto mo ring umangat? Ikaw talaga. Afu, gusto mo talagang mapahiya hanggang dulo, kung ngayon pa lang aaminin mo ang talo. Ikaw pa rin ang unang asawa ko. Miss Shen, hindi ka yata nandito para magpatawa sa amin, ano? Ate, huwag kang magmadali, hintayin namin na ayusin mo ang mga baraha. Pinsan, hindi tayo nagmamadali, dahan-dahan lang tayo maglaro. Kuya, ayos lang ako. Kanina, 12:00 ako. Ako, ang bangka. Ako na mauna. 2 bamboo. Kung 4 na 1. Kong. Pasensya na. Nanalo ang bangka sa sariling hila. Panalo ako. Ate, ang korona mong may 9 na dragon at 9 na phoenix. Akin na ngayon. Afu. Mas magaling si Shenwei sa iyo magbaraha. Pwede ka pang umatras. Kung ako sa'yo, sumunod ka na lang. Magpakabait ka na lang at maging asawa ng hari ng sugal. Katulad ng mama mo, mali ba? Hindi. Tuloy ang laro. Pinsan, hindi mo nga mahawakan ng tama ang baraha. Kung di ka marunong, huwag kang sumali. Baka mamaya, pati laman loob mo, maipusta mo na. Oo nga naman. Ganyan ka maglaro ng baraha. Ano pa ang ipagmamalaki mo kumpara kay Shenwei? Ayue, buti na lang. At ikaw ang katabi ko. Ikaw pa ang nagpapasa ng baraha sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako ganito kadaling mananalo. Pero, hindi ba parang masyado nating inaapi si ate? Si Miss Shen nga mismo, hindi apektado. Bakit ka matatakot? Akala ko kung anong mahalagang bagay itong singsing na ito, hindi man lang papantay sa basura. Sa wakas, ang pangalawang sangay namin ay nakakatapak na rin sa ulo ninyo, lalo na ng unang pamilya. Shenfu, ikaw talagang cutie. Pahiya na naman nanay mo dahil sa'yo. Bitawan mo ang pinsan ko. Shenwei, papaabutin ko sa punto na ikaw mismo ang pupulot sa basurahan ng singsing ng nanay ko. Shenfu, isang round pa lang ang talo mo. Ikalawang round, kaya mo pa bang sumugal? Tuloy. Mukhang nainis na itong si Shenfu kay Shenwei. Hindi siya marunong magsugal. Konting talo pa. Ipupusta na niya ang mga shares ng casino. Ikalawang round, ipupusta ko ang Rose Farm. Ako naman. Ang pinakapaboritong pink diamond necklace ni Unang Ginang. Sasali ako ng Nanhaiwan Beachfront Villa. Hindi ba yan ang bahay bakasyonan na binili ni Ayue ng 1,000,000 para kay ate? Ate, napakatapang mo namang ipusta yan.
Hindi ka ba natatakot magalit si Ayue? Baka pag nainis sa iyo si Ayue at natapos mong matalo ang lahat, tingnan natin kung paano ka pababangon. Nung iniregalo ni Fu Shiyu sa akin yung villa, sabi niya, kung anong meron ang iba, kailangan meron din ako. Pero ngayon, heto ako nakaupo pa rin dito at gusto nilang wala na akong matira. Tama, pinsan. Balang araw hahanapan kita ni kuya ng mas matinong lalaki. Ang ganyang lalaki, pag hindi tapat, walang silbi kahit tagalan pa. Shu Wenjie, tama na yung mga pinagsasasabi mo. Mag-ingat ka, baka ikaw pa ang balatan ko. Ikaw nga bagong hari ng sugal, pati biro ni kuya. Pinapansin mo pa, tigilan mo yung satsat mo. Simulan na ang ikalawang round. Dri na bambua. Tong, 5 na tung. ate, ikaw nakukuha ng baraha. Hawakan mo ng maayos, huwag mo nang ibagsak. Ay naku, bakit wala namang kwenta? Pulang dragon pa. Pinsan, ikaw na maglagay. Hindi mo kailangan itong pulang dragon. Ako, matagal ko nang hinihintay yan. Kong, Kong na tumama agad. Sorry ulit ate, panalo na naman ako. Grabe naman. Si Shen Wei talaga, kakaiba, ang galing sa baraha. Hindi maikakaila. Tunay nga na nagmana sa lumang hari ng sugal. Si Shen Fu dito, kahit isang daliri ni Shen Wei, hindi niya matapatan. Pinsan, tama na. Hindi mo talaga siya kaya. Natalo ka na. Talo na naman ako. Pakisamahan na lang sila, grabe. Naniwala pa talaga sila. Nakakatawa silang tanga. Itong kondo na ito, para sa iyo na, magaling ang ipinakita mo kanina. Salamat Ate Wei, Ate Wei. Ikaw na talaga ang maluwag. Shenfu, sa mga galing mo, pati ang mga tao mo, ang mga gamit mo, kapag gusto ko, makukuha ko. Lahat ng mahalaga sa iyo, walang kwenta sa akin. Ikatlong round. Gusto mo pa bang ituloy? Tuloy pa rin. Kapag gustong wasakin ang tao, dapat paandarin talaga ang ulo. Shenwei, napapaikot ka na. Ayue, narinig mo? Sabi niya, ituloy pa rin. Wala talaga sa katwiran. Tama na, miss. Wala kang laban sa kanila. Oo nga, pinsan. Itong si Shen Wei, pati ang si Fu Shiyue sa buong Hong Kong. Sino pa ba ang mananalo sa kanila? Afu. Tama na, sobra na. Pag nagpatuloy ka pa, hindi lang gamit ang mawawala sa iyo. Sabi ko, ituloy. Tuloy pa rin. Panamera, Malaking apat na swerte. Manorbillas, 7 maliit na pares. pribadong yate, Malinis na dragon 7 pares. trust fund, Talo ka, ate. Natalo ka na. Talo ka na naman. 9 na 1. Malinis na siyam. Pasensya na. Ako na naman ang nakapanalo. Tuloy lang. Miss Shen, sa pangalan ninyo, wala na kayong anumang ari-arian. Wala na kayong anumang yaman. Wala nang yaman si pinsan ko. Lahat ng ari-arian, natalo na lahat. Si Miss Shen nga, talagang basura ng pamilya ng hari ng sugal. Nakakahiya talaga, sobra. Para sa tingin ko, si Shen Wei at si Kuya Fu sila ang tunay na bagay sa isa't isa. Si Shen Fu, kahit magdala ng sapatos ni Shen Wei, hindi bagay. Bayaw, seryoso ka ba na gusto mo talagang itulak ang pinsan mo sa kawalan ng pag-asa? Kasalanan niya rin, puro kain, walang tatanang sugat. Sa ganitong paraan lang, matututo siyang sumunod. Miss, baka gusto mo akong samahan ng isang gabi. Bibigyan kita ng 1,000,000. Ay, 2 milyon ang alok ko. Basta mapasaya mo ako ng isang gabi. Kahit paano, hindi ako lugi. Tumahimik kayong lahat. Kung may magbibigay ng pera, ako na yon. Ano pa bang pwede kong ipangpalit para sa chips? Natira na lang ang shares na iniwan sa'yo ng dating hari ng sugal. Si Shenfu, parang nababaliw na. Gagamitin niya pa ang shares ng kasino na iniwan ng hari ng sugal para ipagsugal. Hindi pwede yan, pinsan.
Kapag naipagsugal mo ang shares at natalo ka, wala ka nang matatanggap na parte ng kasino. Talaga, wala ka nang pagmamay-ari. Shenfu, sa wakas, nailabas mo na rin ang shares ng kasino mo para sa pustahan. Kapag natalo ka na sa shares, tingnan ko lang kung meron ka pang maipapanglaban sa akin. Ate, talaga bang isusugal mo ang shares na binigay ni Papa para sa pustahan natin? Paano kung matalo ka? Hindi nakakatakot ang talo. Dealer, palitan mo ang chips. Shenfu, huling beses na akong magpapayo sa iyo. Ngayon din, sumuko ka na. Ikaw pa rin ang pangunahing asawa ko. Kung hindi, ako na ang bahala sa iyo. Hindi ko akalaing si Fu Shiyue, gusto pa rin si Shenfu bilang pangunahing asawa. Kung ganon, gusto kong palayasin si Shenfu sa Port City, tuluyan. Si, pagod na rin naman kami kakalaro. Bilang magkakapatid tayo, bibigyan kita ng mabilis at masakit na tapos. Last round na ito, ipupusta ko lahat ng assets na napanalunan ko dati. Kapalit ng pagpapatalsik sa'yo sa Port City. Si, huling pustahan. Ipupusta ko ang sarili ko. Kung matalo ako si Shenfu, aalis ng walang dala. Tulad ng gusto mo, aalis sa Port City at hindi na babalik kailanman. Kung ako ang manalo, kukuhanin ko lahat ng chips mo. Pati lahat ng ari-arian mo. Grabe, si Shenfu, ang laki ng taya niya ah. Saan kaya nanggagaling ang kumpiyansa ni Shenfu? Yung pangalawang anak na babae, nakikipagpustahan sa kanya. Pinapalayas siya palabas ng Port City. Pinsan, wag na tayong tumaya. Pwede pa tayong magbaba ng pride ngayon. Shenfu, nababaliw ka na. Ginawa mong pustahan ang kasal namin. Gusto ko lang naman mag-asawa ng dalawa. Hindi ka ba marunong magpaubaya? Mas magaling pa ang nanay mo kaysa sayo. Shenwei, naglalakas loob ka ba? Taya, bakit hindi Taya? Yung pwesto mo bilang first wife, babawiin ko yon. Tama na. Shenfu, tigilan mo na to. Wala kang panalo dito. Fu Shiyue. Tinayaan na niya lahat. Ikaw, ano ang itataya mo? Mukhang napakakumpiyansa ni Shenfu. Baka may tinatago siyang pang last move. Hindi pwede. Hindi nga siya marunong maghawak ng baraha. Wala siyang kaalam-alam sa pustahan. Ayue, makipagpustahan ka sa kanya. Ayaw mo ba ng shares sa kasino? Gusto kong matalo si Shenfu nang lubos na tatanggap sa pagkatalo. Afu, bakit hindi ka matutong magtino? Shenfu, ngayon, ako na ang bagong hari ng kasino. Wala akong oras makipaglaro ng delikadong pustahan sa inyo ng kapatid mo. Fu Shiyue. Hindi mo ba kakayanin? Sabi mo nga, si Fu talaga natatakot na kay Shenfu, ano? Hindi dapat. Bagong hari ng kasino si Fu, ang galing niya sa pustahan. Paano siya matatakot sa isang ni hindi marunong magmahjong? Shenfu, hindi ka marunong magpustahan. Wala kang panalo sa akin. Kung ayaw mong makinig, gagamitin ko ang pustahan na to para ipagsigawan ang pagiging bagong hari ng kasino ko. Ako, itataya ko lahat ng assets ko sa Port City. All in. Sana. Panindigan mo ang sinabi mo. Hans, simulan na. Ako ang magbabank ngayon. Ate, sinasabihan kita, sumuko ka na lang. Kung hindi ka mananalo, pwede pa kitang papasukin. Bilang pangalawang asawa. Yan pinsan, sumuko tayo ngayon. Hindi nakakahiya. Kung i-post mo lahat, mas magiging katawa-tawa ka sa Port City. Shenfu, kung bibitaw ka na ngayon, yung chips na tinaya mo kanina, hindi bibilangin. Ikaw pa rin ang first wife ko. Shenfu. Sabihin ko na sa'yo, magaganda ang bawat isa sa mga baraha namin. Magpakumbaba ka. Na, sumuko ka na lang. Tama, nakalkula ko na. Yung mga baraha mo, puro malas na hindi magagamit. Wala kang panalo sa akin. Habang may chance pa akong bigyan ka ng opportunity, tigilan mo na to. Pinsan, pinagsabihan na kita na huwag makipagpustahan. Ngayon, ayan, lahat tapos na. Oo nga ate, mas magaling ang nanay ko kaysa nanay mo. Mas magaling ako sa'yo. Huwag ka na umasang mananalo pa. Shenwei, sigurado ka ba na mananalo ka? Siyempre, ang baraha ko ngayon, sobrang ganda. Bihira makita. Isang baraha pa, panalo na ako. Shenfu,
Kung hindi ka mananalo, sumuko ka na lang. Ibigay mo sa akin ang shares ng casino. Pwede ko pang lagyan ng pamasahe papuntang Port City para sa'yo. Shenfu, sumuko ka na. Pinsan, huwag ka nang magmatigas. Sumuko ka na. Shenfu, sumuko ka na. Sinong nagsabi na lagi akong matatalo? Panalo na ako. Heavenly Flush 13. Win all. Paano nangyari yon? Imposible. Pinsan, Heavenly Flush 13. Panalo tayo. 13. Napakabihirang maging ganitong baraha. At Heavenly Pa. Dealer win all agad. kahit yung lumang hari ng kasino, hindi makakakuha ng Heavenly Flush 13. Talaga bang si Shenfu? Imposible. Siguro nag-cheat si Shenfu. Paano nakakuha ng Heavenly Flush 13 na baraha? Kailangan kong mag-check ng cheating. Shenwei, kung may kalokohan, hanap mo ng ebidensya. Bakit mo sinasabi na nag-cheat ang pinsan ko? Dealer, tao mo yan. Baraha mo yan. Lugar mo yan. Tsaka, ang dami ng mga tao dito. Kita ng lahat. Kita ng lahat. Paano ako mag-cheat? Kung walang cheating, paano yung cute na, yan makakakuha ng Heavenly Flush 13 na baraha? Kailangan kong mag-check ng cheating. Baka hindi mo lang kaya matalo. Si Shenfu, ni hindi pa nakalapag sa lamesa ng pustahan, pero nakakuha siya ng Heavenly Flush 13. Talaga bang marunong siya magpustahan? Imposible. Kung nag-cheat siya, hindi ko man lang napansin. Fu Shiyue, hindi mo masagot kung paano ako nag-cheat sa harap ng bagong hari ng kasino. Fu Shiyue, sa tingin mo, nag-cheat ba ako? Ayue, paano makakakuha si Shenfu ng Heavenly Flush 13 kung hindi siya nag-cheat? Pupwede kong kapkapan siya. Tama nga. Paano ito naging posible na may taong sa swerte lang makakuha ng Heavenly 13 Orphans? Siguradong may palit baraha. Totoo, hindi marunong magpustahan si Shenfu. Kung marunong siya mag-cheat, yung simple lang pwede nang mahuli. Shenfu, lahat ng tao dito nagsasabing hindi mo magagawa yung Heavenly Flush 13. Kung hindi ka papayag mag-check ng cheating, void na agad ang pustahan. Ito, anong karapatan mo? Hindi nandaya ang pinsan kong babae. Ako, ayaw naming magpasuri. Ayaw, kasi kinakabahan, kaya hindi magpasuri. Ernesto, siguradong may nakatagong mahadjong sa katawan niya. Bilisan mo, halughugin mo siya. Shenfu, kung ipipilit mong hindi magpasuri kung nandaya, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Imbalita ang laro. Pati mga gamit ng nanay mo. Masisira lahat. Ang galing naman ng bagong hari ng sugal. Mananalo, tapos okay lang. Pag natalo, nagrereklamo. Walang ebidensya, pero gusto agad magpasuri ng daya. Ganito ba ang bagong patakaran sa kasino ng bagong hari ng sugal? Tama nga naman. Sa pagkuha ng mandaraya, importante talaga ang ebidensya. Kung wala, hindi ka paniniwalaan ng lahat. Tumigil kayo. Sa kasino ko, si Fu Shiyue. Ang patakaran ko, yun ang masusunod. Kailangan magpasuri ng daya. Yan mismo ang hinihintay ko na sabihin mo. Shenwei, Fu Shiyu. Handa ka ba sa magiging kapalit niyan? Sige. Handa akong magpasuri ng daya. Pero may kondisyon ako. Kung ako'y mahuling ng daya, invalid ang laro, pinuputol ko mismo ang braso ko. Kung wala namang makita, gusto ko si Shenwei. Isang braso niya ang kapalit. Grabe! Ang lakas ng loob ni Shenfu maglaro. Anak talaga ng hari ng sugal. Si Shenfu, hindi rin basta-basta. Shenwei, patas ang kondisyon. May lakas ka ba ng loob na magpasuri? Ernesto, tingnan mo, kumpiyansa si Shenfu. Baka naman talagang hindi siya nandaya. Imposible. Ganyang ka-cute, imposibleng. Makakuha ng Chen Hushi Sanyao sa unang round. Sigurado, pinagpalit niya ng palihim ang mga baraha nung hindi tayo nakatingin. Tama ka, siguradong gumamit siya ng pinakabulang na paraan ng pandaraya. Braso lang naman yan. Sige, suriin niyo siya. Tila, halughugin mo siya. Shenfu, kapag nahanap naming ang tinatago mong mahjong, ako mismo ang babali ng braso mo. Shenfu, kapag nahanap namin ang tinatago mong mahjong, ako mismo ang babali ng braso mo.
Sabi ko na nga ba, itong si Shen Fu, sigurado akong nandaya siya. Kung hindi, paano pa kaya naging naka-Tian Hu Shi San Yao na siya agad? Talagang cute lang talaga siya. Pati pandaraya, ang baduy pa rin. Mamaya, gusto ko talagang panoorin ang palabas ng pagkabali ng kamay ni Miss Shen. Pinsan, bakit hindi mo itinago ng mabuti? Shenfu, akala ko dati, wala kang kaalam-alam na cute lang talaga. Di ko akalain, kunwari matalino ka pala. Sa ganito na kasimple, magpapanggap ka pang nandaya. Ate, yung isang braso mo, mapupunta na sa akin. Dealer, pumili na ng baraha. Napakaluma naman itong style ng palit ng baraha, kaya halatang halata ni Shen Wei. Yun nga, kahit pa ni Shen Wei ang gamitin sa daya, mas magaling pa siya. Afu, kung magdadaya ka lang din, sana gumamit ka naman ng medyo sosyal na paraan. Sa harap ng lahat, nakakahiya ka na talaga. Nakakadismaya ka. Oo nga ate, kung mas mahina ka, huwag ka na sana nagpakita dito para lang mapahiya. At ngayon, tingnan mo, hindi mo nabawi ang mga gamit ng nanay mo. Tapos, may matanggal ka pang braso. Pero, kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin, baka pagbigyan pa kita ngayon. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ulit ako. Ito, pinsan. Baka dapat tayong lumuhod at magmakaawa sa kanya. Hindi naman talaga pwedeng baliin ang braso. Gusto mo akong paluhurin sa harap niya. Sa susunod na buhay na lang siguro. Pinsan, Ikaw, Ayos ka pa ba? Nahuli kitang nandaraya, pero ang tapang mo pa rin? Mukhang ayaw mo talaga maputol ang braso mo. Ano tao? Halika dito? sandali lang. Shenwei, ako na ang luluhod para sa pinsan ko. Pwede mo bang palampasin ang pinsan ko? Shenfu, luluhod na para sa'yo ang pinsan mo. Hanggang kailan mo balak magmatigas? Gusto mo bang palalain pa ang gulo? Hanggang hindi na kayang ayusin? Saka ka lang matatahimik. No? Ate, kung ayaw mong lumuhod, iwan mo na lang ang braso mo dito. baka gusto nyo ring tingnan kung ano ba talaga ang hawak ng dealer. Ano eyeshadow pala, hindi mahajong. Naku, eyeshadow pala talaga, pinsan. Nagkamali ako ng tingin kanina. Hindi ko inakalang pinagpala ka talaga at nakatsamba sa Tenhu Shi San Yao. Imposible ito. Bakit eyeshadow ang laman? Hindi kaya nanalo lang talaga si Shenfu sa pagkakataon na, nagkaroon pa ako ng duda na may tinatago palang galing si Shenfu. Nakakatawa naman. Walang silbi. Hindi ako naniniwala. Gusto kong ako mismo ang maghanap. Kahit saan mo hanapin. Pero pag wala kang nahanap, yung braso mo, akin na yon. Imposible. Siguradong nagtago ka ng baraha. Saan mo ba talaga nilagay ang baraha? Fushi Yue, nagawa na ang paghahanap. Nasuri na rin. Dapat tuparin mo na. Ang usapan nyo, tungkol sa dayaan. Shenfu, hindi ka marunong magmahjong, nanalo ka lang dahil sa swerte. May dahilan si Shenwei kung bakit siya nagduda sa'yo. Huwag mo sanang gawing sobra. Tama, Shenfu. Hindi ka naman marunong maglaro. Normal lang na magduda ako sa'yo. Lalo pat ako ang paboritong babae ng hari ng sugal. Kung gusto mong makuha ang braso ko, depende na lang kung papayag si Ayue. Ano naman? Ano kung babae ka ng hari ng sugal? Dapat natututo kang sumunod kung natalo ka. Ayos lang. Bigyan kita ng pabor dahil bagong hari ng sugal ka. Ipalit mo ang bagong kasino sa West City, kapalit ng braso ni Shenwei. Bagong kasino sa West City, kalahati na ng lahat ng yaman ko yon, ipagpapalit mo para lang sa braso ni Shenwei. Hindi sulit yon. Ayue, swerte lang si Shenfu ngayon. Pag pinangalagaan mo ang braso ko, bawiin ko agad yan. Para sa'yo mamaya. Lahat ng yaman ni Shenwei, natalo ni Shenfu, ano pa ang ipangtataya niya? Ngayon, ako na mismo ang gagawa ng aksyon. Ayue, sumagot ka na. Lahat kayo dito, makinig kayo. Ang bagong hari ng sugal, para sa babae, hindi tumutupad sa usapan. Nawawala ang tiwala pagdating ng panahon. Kaya mo pa bang magtagal sa Port City? Tama, Tiaodon. Kung mismong hari ng sugal hindi sumusunod sa patakaran, may bibisita pa ba sa kasino niya? Pagkatapos nito, Dahil lang sa babae, nilabag ang usapan bagong hari ng sugal nga, pangalan lang talaga. Shenfu, ang sama mo talaga. Tigilan mo na ang paglagay ng gulo. Ako ang mahal na mahal ni Ayue. Siguradong papayag siya. Shenwei, hindi mo talaga kilala si Fushi Yue. Para sa pangalan at reputasyon ng bagong hari ng sugal, handa niyang isakripisyo ka. Tama na Shenfu, nakita ko na lahat ng kalokohan mo, iabot mo ang baseball bat. Shenfu, ang baseball bat ni Ayue, walang sinasanto. Ngayon, hindi ka lang makakabawi ng bagong kasino. Kailangan mo pang iwan ang braso mo dito. Ganun ba? Siyempre naman.
Naku, pinsan, itong si Fushiyue talaga naman. Ang lupit niya, talagang ang nagawa niya iyon. Yung ganyang klase ng lalaki, mas mabuti pang iwan na lang agad. Shenwei, Fushi Yue, hayop ka. Shenwei, kalma ka muna. Kakapromote ko pa lang bilang bagong hari ng sugal. Hindi ko pwedeng hayaang isipin nila na wala akong isang salita. Huwag kang mag-alala. Pag nakuha ko na ang lahat ng shares ni Shenfu, lahat ng dinanas mong sakit, double ko pang babayaran sa'yo. Ayue, tama ka. Kaya dali, kunin mo na ulit yung shares. Ipaghiganti mo ako. Kalma lang. Shenfu, masaya ka na ba? Siyempre, ang eksena ng bagong hari ng sugal at ng kanyang asawa na pilay, ang tindi talaga. Ngayon, tapos na ang sugal. Nakuha ko na rin ang mga iniwang gamit ng nanay ko. Aalis na ako. Paalam. Sandali. Shenfu, gusto kitang hamunin ulit. May lakas ka ba ng loob? Naputol na ang isa kong braso. Shenfu, kung hindi mo ilalabas ang shares ng kasino ngayon, kalimutan mong makakaalis ka ng basta-basta. Shenwei, gusto mo ring mawala ang isang braso pa? Pinsan, alis na tayo. Huwag kang magpapadala sa pang-aasar niya. Shenfu, nanalo ka lang ng tsamba. Hindi ako naniniwalang palaging ganyan ang swerte mo. Hindi talaga ako umaasa sa swerte. Kailangan lang talaga ng isang tulad mong tanga na hindi mo naiintindihan na niloloko na kita. Ubus na ang chips mo, ano pa ang ipang susugal mo sa akin? At saka, nakuha ko na ang mga alaala ng nanay ko. Wala na akong dahilan para makipagsugal pa sa inyo. Ikaw, Shenfu, kahit nakuha mo pa ang alaala ng nanay mo, ano naman ngayon, ang pinsan mong si Shuwenje, may utang sa kasino namin na 2 milyon. At ngayon, lahat ng ari-arian ng pamilya Shu, nasa kamay ko na. Pag hindi ka tumaya ngayon, kalimutan mo nang makalabas ng buhay ang pinsan mo dito sa kasino. Pinsan, wag mo akong intindihin. Bahala na ako. Hindi ka pwedeng makipagsugal kay Fushiyue. Baka yung kakapanalo mo lang na gamit, mawala pa ulit. ano, hindi nyo kaya? E di, iwan nyo na lang ang buhay ng pinsan mo bilang kabayaran sa braso ko. Tama, ngayon, mamili ka. Pumayag kang magsugal o pati pinsan mo, matutuluyan na. Ibang laro naman. Ngayon? Ako mismo ang makakalaban mo. Pinsan, wag mo silang pakinggan. Magkasabwat lang yang dalawa. Gusto ka nilang ibuli. Si Kuya Fu pa mismo ang lalaban. Yung inutil na dalagang ito, nakuhang ipalaban sa bagong hari ng sugal. Tingin ko, ngayon talagang tapos na si Shenfu. Hulaan ko, siguradong di kakayanin ni Shenfu na makipagsugal. Siyempre, lahat sa Hong Kong City, alam ang galing ni Kuya Fu sa pagsusugal. Sige, gusto ko ring malaman kung makakatulong ba yung swerte ko para mapatalsik ang bagong hari ng sugal mula sa pwesto niya. Tignan natin. Ihanda ang baraha. Shenfu, buong Hong Kong City, walang tatalo sa akin sa baraha. Tapos na ang swerte mo. Pinsan, wag kang magpadalos-dalos para sa akin. Ang galing ni Fushiyue sa daya, hindi mo siya matatalo. Walang problema, kuya, alam ko ang ginagawa ko. Yung utang ni Shenwei sa akin, nakuha ko na ulit. Ngayon, ikaw naman ang turn. Fushiyue. Hindi ko akalaing si Shenfu. May lakas pa talaga ng loob. Bagong hari ng sugal pa yan si Fushiyue. Oo nga. Ngayon, kakaiba talaga ang eksena. Sige, Sabihin mo, anong lalaruin natin? Blackjack. 21. Ganito ang rules. Anak din naman ako ng lumang hari ng sugal. Sa 21, ang ace pwedeng 11 or 1, J, Q, K ay 10, yung iba, base sa bilang ng card. Kung sino ang malapit sa 21, siya ang panalo. Tama, di ba? Bagong hari ng sugal? Sobrang kabisado ni Shenfu ang rules. Baka talaga alam niya ang daya. Kung alam mo na ang rules ng 21, yan ang laruin natin ngayon. Walang limit ang pusta. 3 rounds lang. Simulan na natin. Bahala na. Hindi ko talaga matanggap na mapapatalo ako ni Shenfu. Sa round na ito, ang diamond sa pintuan ng kasino na may halagang 10 bilyon, yan ang ipupusta ko. Shenfu, ikaw naman. Gagamitin ko yung mga napanalunan ko lang kanina mula sa kapatid ko. Lahat ng mansyon at estate ko, isasama ko sa pusta. Ako na magdedil ng baraha. Uy, kapatid, pilay na ang braso mo, tigilan mo na yan. Ikaw nga. Yung kanina pa kayong nagmamadyong, palihim na sinabayan sa baraha, paano kung tulungan mo pang mandaya si Fushiyue?
Paano na lang si pinsan ko? Lugi na lugi. Ano ba yung sinasabi mo? Si Ayue, di kailangan mandaya para talunin. Siya. Ganun ba? Sa round na ito, ang dealer na lang magsha-shuffle at magde-deal. Okay lang ba? Gusto mong makipagkutsaba sa dealer. Ang babaw naman. Dealer mo yan, paano ko malalaman kung hindi siya nandadaya? Ganito na lang, dealer na ang magdi-deal, tayo na lang ang pipili ng baraha. Shenfu, hindi ka naman marunong talaga magsugal, kahit bigyan ka pa ng chance pumili, hindi mo pa rin kaya talunin ako. Pag nagsha-shuffle si dealer, tiyak, sakin mapupunta ang magagandang baraha. Sige, Shenfu, oras na para bigyan ka ng leksyon. Kung hindi, di ka na talaga matututo. Chenfu, siguradong yari ka na ngayon. Mga kaibigan, kailangan nating gumamit ng dice para malaman ang ayos ng pagkuha ng baraha kung sinong unang makakuha ng odd number. Siya ang unang kukuha ng baraha. Kayong dalawa, sinong mauuna? Ito ay espesyal na dice ng casino, inyang dice ito. Isa ay odd, isa ay even. Kahit mukhang patas, sigurado talagang lalabas ay odd number. Mukhang ang dealer ay naayos na ang baraha kanina pa. Ladies first. Mukhang sa round na ito, gusto nilang ako ang unang manalo. Fu Shiwe. Sinusubukan ako nito. Kung magaling nga ba talaga akong magsugal? Sige. Ayon sa gusto ninyo. Odd number 5 Miss Shen, kayo ang mauuna. Kailangan pa bang kumuha ng dagdag na baraha? Wala nang dagdag. Kailangan pa bang magdagdag ng taya? Unang round pa lang. Walang masyadong pusta. Hindi ako magdadagdag. Eh di hindi rin ako magdadagdag. Sige, pakilabas ang baraha ninyo. 20 pinsan. Mas mataas ka ng kaunti kay Fushiyue. Panalo tayo. Swerte ko lang talaga. Kahit gusto ko pang matalo, mahirap mangyari. Ngayong round, panalo pa rin talaga si Shenfu. Baka nga swerte lang niya. Imposible. Siguradong si Fu ang naawa. Dahil mag-asawa sila, pinabayaan niyang manalo. Fu Shiwei, yung 10 bilyong halaga ng diamante, tatanggapin ko na yan. Shenfu, wala kang kahihiyan na babae ka. Akin naman talaga ang diamanteng yan. Yak! Shenwei! Kung pag-uusapan ang walang hiya, walang panama sa'yo. Swerteng-swerte lang. Ano ba ang ipinagyayabang mo? At least, panalo ako ng malinis at patas. Hindi tulad ng pamilya ninyo. Ang alam lang, mang-agaw ng tao. Subukan mong magsalita ulit ng ganyan. Pupunitin ko talaga yung bibig mo. Tumigil ka na. Hindi ka pa ba kontento sa kahihiyan? Sa unang round sinadya kong ibigay kay Shenfu ang malalakas na baraha, napaniwala ko siya, nahulog siya sa bitag. Tuloy lang. Ikalawang round. Ano ang panimulang pusta ninyong dalawa? Ganito nakaswerte ang araw ko. Sayang kung hindi tayo magdadagdag ng taya. Ipupusta ko ang diamanteng na panalunan ko lang. Pinsan, sigurado ka ba dyan? Pinsan, sigurado ka ba dyan? Bagong panalo pa lang, init-init pa ng kamay mo. Hindi ito mismo ang ipupusta ko. Talaga nga. Pag upo sa mesa, wala nang hindi nagiging sakim, pati si Shenfu, hindi exception. Ako naman, ipupusta ko ang puno ng ginto na halagang 20 bilyon. Puno ng ginto iyon ang kayamanang iniwan ng dating king ng kasino, pinakamahalagang pag-aari ng kasino. Sinadya ni Fu Shiwei na manalo ako sa una. Tapos na yung round, binigyan ako ng mababang baraha, 5 at 7. Para akitin akong sumugal pa, kung hindi ako nagkakamali. Pag nagdagdag ako ng baraha ngayon, siguradong talo na ako. Tapos na ang pagtingin ng baraha. Kailangan pa bang kumuha ng karagdagang baraha? Shenfu, ang liit ng baraha mo, hindi mo pa ba kayang magdagdag ng baraha? Wala naman akong kinakatakutan. Kukuha ako ng dagdag na baraha ngayon. Sige, ako rin ay magdadagdag.
Kailangan pa bang magdagdag ng taya? Magdadagdag ako. Ipupusta ko lahat ng ari-arian ni Shenwei. Pinsan, nasiraan ka na ba? Huwag kang magpusta ng ganyan kalaki. Grabe, Miss Shen, tapang mo ah. Hindi ka ba natatakot? Na baka wala ka nang matira? Kung matalo ka, Fu Shiyue, kaya mo bang sumabay? sasamahan kita, ipupusta ko lahat ng ari-arian ng pamilya Shu. Kailangan nyo pa bang magdagdag ng baraha? Magdadagdag ako. Fu Shiyue, ikaw. Pasensya na ah. Ngayon, hindi ako magdadagdag. Sobrang kasakiman, wala talagang kasiyahan, Shenfu, akala mo ba talaga, may swerte kang inaasahan? Sigurado, pag kinuha mo ngayon, lalagpas ka ng 21. Kailangan pa ba ng dagdag na baraha? Tapos na ang dagdag ng baraha, at taya ilabas na ang mga baraha ninyo. Shenfu, lumagpas sa 21 ang baraha mo, ngayong round na to. Talo ka. Ako. Natalo ako. Pinsan, sabi ko na nga ba, huwag kang magpusta ng ganyan kalaki. Kakapapanalo mo lang, talo ka agad. Sabi ko na, si Shen Fu. Imposible namang matsamba kay Fu. Naku! Sa harap ng tunay na galing ng bagong king ng casino si Shen Fu, sariling niyang kahihiyan ang inabot. Ay naku. Ate, hanggang noong isang round lang pala ang swerte mo. Pakinggan mo si Bunso. Sumuko ka na, isauli mo ang napanalunan mo. Tapos, lumuhod ka at humingi ng tawad sa amin ni Ayue. Hindi ka na namin pahihirapan. Managinip ka. Hindi pa ako talo. Anong sinasabi mo, pinsan? Nasa iyo na ang lahat, ari-arian at shares. Nabalik na rin ang mga gamit ni tita. Tama na siguro. Naku, baka gusto mo pang magpangatlong pustahan. Pag ipinagpatuloy mo pa, posibleng pati buhay mo ang kapalit. Shenfu, tama na siguro. Bakit ang hirap mong yumuko? Ang usapan, 3 round lang. Bakit hindi pa ako sasali ulit? Sa 4 round, ipupusta ko lahat ng shares at pag-aari ko. Pati ang gamit ng nanay ko, Fu Shiyo. Kaya mo bang tanggapin ang hamon? Hindi na, pinsan. Nasiraan ka na talaga. Lahat ng pag-aari mo, ipupusta mo. Shenfu, wala ka na talagang pag-asa. Akala mo mananalo ka pa sa akin. Ano, hindi mo kaya? Anong hindi ko kayang gawin? Shenfu, yung mga baraha sa unang 2 round, ang dealer, sinunod lang ang gusto ko sa pag-shuffle. Akala mo ba talaga sinuwerte ka lang? Sa 4 round, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang tunay na pandarayang baraha. 4 round, ilalagay ko sa pustahan lahat ng kasino at shares na nakapangalan sa akin, pati na rin ang titulo ko bilang bagong hari ng sugal. Ano? Buong kayamanan mo? Dagdag pa ang pangalan ng hari ng sugal? Grabe, sobra-sobra na tong pustahan na to. Parang labanan na ng siglo to ah. Mukhang tuluyan nang nabaliw si Shen Fu. Yung kakapanalo mo lang ng mga bagay, mukhang isusugal mo na naman ulit. Ay nako, pinsan. Si Fu Shiyue kasi, kahit paano, hari pa rin ng sugal yon. Pakiusap naman, ayawan mo na yan. Huwag mo nang pakialaman. Tumahimik ka lang diyan. Simulan na. Tatlong puntos. Odd. Sige, naupo muna. Mukhang gusto ni Fu Shiyue gamitin ang dalawa para panin ako na magdagdag ng baraha at taya. Fu Shiyue, yung yabang mo sa pandarayang baraha. Nakakatawa, mababaw pala. 2 baraha sa kamay ko, kabuuang 20 puntos. At ikaw, Shenfu, nakadampot ka ng 2, kabuuang 12 puntos. Kahit ano pa gawin mo, magdagdag ka man o hindi ng baraha, sisiguraduhin kong talo ka. Ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang tunay na hari. Tapos na ang pagtingin ng baraha. Kailangang magdagdag ng baraha, o taya ang dalawa. Afu, hindi palaging may swerte sa buhay. Pareho lang tayong open cards, kaya mo pa bang magdagdag? Huwag mo akong tawaging Afu. Nakakadiri. Shenfu, akala mo ba matatalo mo ako? Kung tutuusin, malaki ang baraha ko. Payong kaibigan, buksan mo na,
at umamin ng talo. Ibig mong sabihin, sigurado kang panalo ka sa round na to. Siyempre, ako si Fu Shiwei, sa lamesa ng sugal. Hindi pa ako natatalo. Pinsan, grabe ang kumpiyansa niya. Paano, kung matalo siya, wala na talaga tayong pag-asa. Okay lang na kumpiyansa si Fu Shiyue, pero sobrang kumpiyansa. Kadalsan yun ang dahilan ng pagkatalo. Shenfu, anong ipinagmamalaki mo? Hindi ka kayang talunin ni Ayue. Ayue, ayaw talagang magdagdag ng baraha ni Shenfu. Ipakita mo na ang baraha mo para matigil na mga ilusyon niya. Shenfu, pag binuksan ko ang baraha ko, wala ka ng lusot. Hintayin mo na lang. Hindi ko idadagdag ito. Tapos na ang pagdagdag ng card at taya. Pakiusap, ipakita na ninyo ang mga baraha ninyo. 2Q, 20 puntos. Panalo na si Kuya Fu sa round na to. Oo nga, maliban na lang kung makakuha si Shenfu ng blackjack, 21 puntos. Kung hindi, talo na talaga siya. Talo na, 20 puntos si Fu Shiwei. Ngayon talagang talo na. Kita nyo na? 2Q ang meron si Ayue. Shenfu, palagay ko hindi mo na kailangang buksan ang baraha mo. Ibigay mo na lang lahat ng shares at assets sa pangalan mo. Pati na rin ang mga gamit na namana mo mula sa nanay mo. Lahat iabot mo na. Lumuhod ka na at magmakaawa. Huwag kayong magsalita ng ganyan agad. Bakit panatag kayong hindi blackjack ang baraha ko? Shenfu, nananaginip ka ba? Kahit ano pa ang baraha mo, pwede. Pero hindi magiging 21 puntos yan. Pinsan, huwag kang magsalita ng wala sa sarili. Kahit sobrang swerte mo na para makuha mo ang blackjack, tanggapin na lang natin ang pagkatalo. Grabe naman si Shenfu, parang nababaliw na talaga siya. Akala niya yata kaya niyang pinalad para makuha ang 21 puntos. Si Shenfu nga, isinugal na niya ang lahat. Kung mabaliw man siya, normal lang. Fu Shiyue, ano sa tingin mo ang baraha ko? Yung baraha niya, kakapalit ko lang kanina ng personal, imposibleng maging 21 puntos yon. Shenfu, sumuko ka na lang. Tama, huwag kang maging matigas ang ulo at saka palang malulungkot. Pinsan, sumuko ka na. Asawa mo pa rin siya. Humingi ka lang ng tawad. Mananatili ka pa ring misis ng hari ng sugal. Ay, Shu Wenji, tumayo ka nga dyan. Kung walang nagpapakita ng baraha, hindi ako susuko. Gusto ko lang ipakita sa inyo mismo kung ano talaga ang baraha ko. Ito, Blackjack. Blackjack nga. Blackjack nga. Paano nangyari to? Talagang nakabawi siya. Siya talaga. Hindi ba ako nananaginip? Pinsan, talagang blackjack ang baraha mo. Panalo ka na. Panalo na ang lahat. Nabawi ko lahat ng ari-arian ng pamilya Shu. Imposible yon. Ako mismo ang nagpalit ng isang dos. Paano ngayong ako pa mismo ang nagpalit? Nakapanloko pa si Shenfu. Hindi pwedeng hindi ko namalayan ang daya niya. O baka naman, sobrang swerte lang talaga siya. Ayue, anong nangyari? Paano siya nagka-21 puntos? Ikaw ba? Trader ka ba? Pinalitan mo ang baraha niya? Ikaw ba? Trader ka ba? Pinalitan mo ang baraha niya? Miss Shu, kahit bigyan niyo pa ako ng 10 tapang, hindi ko talaga magagawa yon. Shenvai, tigilan mo na yung walang kwentang galit. Nagmumukha kang tanga niyan. Naglalakas loob kang murahin ako? Bubugbugin talaga kita ngayon. Tama na. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan ngayong araw na to? Ayue, para sa kanya pinagsisigawan mo ako? May nararamdaman ka pa ba sa kanya? Tumahimik ka. Shenwei, sobra ka na. Tama na. Fu Shiwei, wala akong oras manood ng drama niyong dalawa. Batas dito sa kasino ng Hong Kong. Tanggapin ang pagkatalo kapag natalo. Sandali, hindi ko tinatanggap itong laban na to. Anong problema? Bagong hari ng sugal, di matanggap na talo lang sa swerte. Fu Shiyue, kahit magpakapuyat ka, hindi mo maiintindihan, mas magaling talaga ako sa sugal kaysa sayo. Ginamit mo ang loaded dice para piliin ang pagkakasunod ng card, tapos palihim mo pang pinalitan ang baraha ko. Akala mo matatalo mo ako sa 2 points lang. TSK. Pero sinadya ko talagang gamitin ang blackjack para manalo. Binigwasan ko talaga ang pagmumukha ng bagong hari ng sugal. Tama. Fu Shiyue, may topak ka ba? Gusto mo na namang pagbintangan ang pinsan ko, nanandaya, no? Oo nga. Anong nangyayari kay Kuya Fu? Ayaw matalo. Na-addict na masyado sa laro. Para sa akin, swerte lang kasi talaga ni Shenfu.
Parang may anting-anting. Naiinggit lang siguro si Kuya Fu. Shenfu. Matagal na akong pumupunta sa kasino. Pero ngayon lang ako nakarinig na puro swerte lang daw panlaban. Nagdaya ka. Kaya itong round na, to hindi ko tinatanggap. Fu Shiyue, masyado ka nang walang hiya. Sinuwerte. Gusto mo pang hindi bayaran ang natalong taya. Swerte? Ano bang klaseng swerte yan? Ako na nga ang nagpalit ng card ni Shenfu. Yung card niya imposibleng blackjack talaga yon. O baka naman, ako ang nagkamali sa pandadaya. Shenfu, 20 puntos laban sa blackjack? Bihira mangyari ang kombinasyon na yan. Kung hindi ka nandaya, ano ka? Kung wala kang tinatago, hayaan mong inspeksyonin namin ang katawan mo. Di ba kaka-inspect nyo lang kanina? Ngayon gusto mo pa ulit? Yang braso mong yan, wala ka ng pakinabang dyan. Anong problema? Takot ka bang ipa-inspect ang katawan mo? Sige, kahit kailan pwede. Pero kung wala kayong makita, gusto ko lang natanggapin ninyo ang pagkatalo. Wala ka talagang tinago na baraha sa katawan mo. Teka lang, siya ba? Ay puro swerte lang ang inaasahan? Si Shenfu ang sobrang kalmado. Mukhang talagang wala siyang daya. Puro swerte lang ang ginamit para manalo. Si Shenfu ay isa lang talagang walang alam sa sugal at inutil. Buisit. Siguro masyado ko lang gusto na si Shenfu ay mapahiya sa harap ko, kaya nagkamali patuloy ako. Hindi ko pwedeng payagang si Shenfu na inutil na yan agawin ang pangalan ng hari ng sugal pati lahat ng akin. Kailangan kong sumugal ng huling beses. Shenfu. Sa round na to, talagang gamit mo lang swerte para talunin ako. Pero, kahit nakuha mo na ang singsing ng hari ng sugal, kung hindi mo kaya na matanggap kung talo ako ng kumbinsido, hindi ka pa rin magiging hari ng sugal. Shenfu, lakas mo ba? Pangmuling sumugal laban sa akin. Fu Shiyue, may sakit ka yata. Hindi ka na natapos dyan. Fu Shiyue, pinangarap mo pa ring makuha ulit lahat. Sige, ipaparamdam ko sa'yo kung ano talaga ang tunay na kawalan ng pag-asa, sugal. Ano ang itataya mo laban sa akin? Lahat ng assets mo dito sa Port City, pati shares. Pati bagong pangalan mo bilang hari ng sugal, ngayon lahat yan, akin na, ikaw. Wala ka nang natitira. Ako. May buhay pa. Si Fu Kuya magpapasugal daw ng buhay kay Shenfu. Ang laki ng pustahan. Pag nawala ang buhay, wala nang comeback si Fu Kuya. Sino bang gusto mong maglaro ng buhay? Alice, Uy, Fu Shiyue, kung gusto mong mabaliw, pwede bang wag mo akong idamay? Napanalunan ko na lahat, bakit pa ako magpapasugal ng buhay? Isa pa, hindi naman ako tanga. Ganito ka hindi patas ang sugal. Ayoko. Shenfu, natatakot ka ba? Grabe, duwag pala. Ang tapang-tapang mo. Pero, baka gusto mong ikaw na lang ang pumusta ng buhay para kay Fu Shiyue. Yue, seryoso ka ba na ipaglalaban ang buhay mo sa sugal? Pabayaan mo na. Kung matalo, alis na. Wala na rin akong ibang pagkakapili. Shenfu, di ba sabi mo ang swerte mo? Tingnan ko nga kung gaano ka talaga kaswerte. Iyang hindi mo matanggap at hindi makaya ng pagkatalo. Ang sad mo, pare, nakakatawa pa. Sige, tumawa ka na. Ang nawala sa akin dahil sa'yo. Buhay ang itataya ko. Kailangan ko ring bawiin. Kami. Hindi titigil hanggang may mapatay. Mukhang walang takas sa sugal. Tama. Kung ayaw sumugal, hindi ka makakaalis dito. hindi pwede. Pinsan, nababaliw na si Fu Shiyue. Kahit ano pa, wag sanang buhay ang itaya. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang hangganan ko. Papatunayan kung matatalo ka ng buo. Shenfu, kahit paabot langit ang swerte mo, sa harap ng tunay kong kakayahan, siguradong talo ka. Ngayon, maglaro tayo ng mas matindi. Russian Roulette. Russian Roulette. Seryoso silang magpapasugal ng buhay. Ngayon, sino manalo at matalo, hindi na sigurado. Dahil bala, walang kinikilingan yan. Pinsan, baril to. Totong nakamamatay. To. Pustahan ng buhay. Tataya ka ba? Kuya, maniwala ka sa akin. Walang problema. Anong hindi ko kaya? Ano ang talagang pustahan ng laban? Paano ba ang bilang? Madali lang. Pag nanalo, kuha lahat. Pag natalo, buhay ang kabayaran. Sige, sana ngayon, may konting respeto ka. Tanggapin ang pagkatalo ng buong puso. Usapan na ito.
Shenfu, ikaw ang nagpilit sa akin, wag mo akong sisihin kung naging matigas akong magdesisyon. Fu Shiyue, ang yabang at kamangmangan mo lalong hinahatak ka pababa sa kamalian. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang umatras? Hindi. Ginagawa ko lang to para siguradong patas. Dapat ang baril na to, 3 tao dito ang mag-inspeksyon. Isa sa kanila, pipikit. Siya lang ang maglalagay ng nag-iisang bala. Kung hindi, pwede kang magkalikot sa baril. Hindi ba't magiging isa akong kawawang palpak kung magkataon? Si. Ayon sa gusto mo. Shenfu, Kung hindi ako kumpiyansa, sa palagay mo ba tataya ako ng buhay? akala mo ba dahil nagmarka ka, siguradong panalo ka na? Makikita mo mismo kung paano ka matatalo ng todo-todo. Ako ang mauuna. Alam mo namang siguradong walang laman ang unang putok. Grabe, umarte. Sayang. Hindi ka artista. Shenfu. Ikaw na. Grabe. Si Shen Fu, nagputok ng hindi man lang kumurap. Talagang matindi siyang tao. Ako nga, na lalaki. Parang nahihiya tuloy ako. Sobrang kinabahan ako. Mamamatay na yata ako sa kaba. Walang laman ulit. Mas mataas na ang tiyansa. Tumaas pa lalo. Parang nakakaawa na si Shen Fu. Parang puputok na ang puso ko. Sobrang nakakakaba. Ika-4 na putok ni Shenfu, minarkahan ko na yon. Siguradong may bala na. Tapos na ang swerte mo. Shenfu, hindi ka ba takot mamatay? Takot ako. Pero hindi naman ako ang dapat mamatay. Sayang, ang taong dapat mamatay. Fu Shiyue, akala mo siguro ako ang mamamatay. Imposible. Bakit ganito? Minarkahan ko na nga. Dapat ika-4 na putok may bala na. Fu Shiyue. Parang kumpiyansa kang ako ang mamamatay. Wala akong sinabing ganoon, huwag kang magbintang. Ayu, ano ba talaga nangyari? Ikaw kasi. Tumahimik ka. Huling pagkakataon na to. 50-50 na ang tsansa. Sabi mo nga, sa ating dalawa, sino kaya ang mamamatay? Paano ko naman malalaman? Sige. Sunod na putok, ikaw na. Natakot ka na? Sino nagsabing natakot ako? O sige, ikaw na. Ayu sigurado ka ba talaga? Hindi ko alam. Nagbago na kasi ang pagkakasunod ng bala. Talaga bang susuungin ko ang 50-50 na tsansa? Hindi mo kayang gawin, ako na lang. Pinsan. Hindi mo kayang gawin, ako na lang. Pinsan. Shenfu, sino nag-utos sa'yo? Hindi pa handa si Ayu Binunot mo pa ang baril niya. Hindi dapat bibilangin yan. Hindi mo oras magsalita. Fu Shiyue, ikaw na. Isang tunay na hari ng sugal, huwag magpahiya. Shenfu. Gusto mo ba talaga? Akong mamatay? Alam mo na ba talaga ang pagkakasunod ng bala? Sa Russian roulette, hindi swerte ang kalaban, kundi tapang. Ang swerte, laging panig sa matatapang. May pagkakataon kang manalo kanina. Ikaw lang ang sumuko. Anong sabi mo? Ang sabi ko, duwag ka. Aminin mo na. Panalo ka na. Si Shen Fu na yon. Kahit kamatayan hindi takot. Fu Shiyue, kawawa ka na ngayon. Pwe.
Walang hiya, babaero. Buti nga sa'yo. Huwag kang mag-alala, Fu Shiyue. Hindi ko kukunin ang buhay mo. Shenfu. Afu, alam ko naman. Mahal mo ako. Afu. Ngayong panalo ka na, ikaw na lang ang magiging nag-iisa kong mahal sa buhay. Ayoko na ng iba. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pwe, walang kwentang lalaki. Gusto mo pa ring makuha si Afu. Hindi ka karapat-dapat. Layuan mo kami. Afu. Hindi mo ba gustong kunin ang buhay ko? Dahil mahalaga pa rin ako sa'yo, tama? Nagseselos ka ba? Kasalanan ko bang malamig ako? Di ba? Fu Shiyue, hindi ka nakarapat-dapat sa kahit anong damdamin ko. Ngayon, tapos na ang pustahan, oras na para maningil. Ikaw, pati na ang lahat kay Shenwei. Akin na. Anong karapatan mong kunin lahat ng akin at ni Ayue? Pangarap mo lang yan. Papatayin kita. Ang ingay ninyo. Grabe ang lakas ng dating ni Shenfu. Mas malakas pa siya kaysa sa dating hari ng sugal. Yung tinatawag ninyong hari ng sugal, si Shen Guowei, dati namang alalay lang yan sa tabi ng nanay ko, na parang aso na naghihintay ng awa. Yung nanay ko, napansin siya, tinuruan niyang magsugal mismo, ginamit ang yaman at kapangyarihan ng pamilya namin para tulungan siyang umangat at maging hari ng sugal. Pero ang kapalit ay ang pagpapaakyat sa kama ng isang hamak na katulong na nagbalak pa at nagtangka pa na maging ka-level ng nanay ko. Yung second wife, si Shen Xiaoji, ang ganda lang pakinggan. Pero sa totoo lang, puro katawan lang ang ginamit para makaakyat, tapos anak pa sa labas. Tumahimik ka. Tumahimik ka talaga. Kung hindi lang dahil sa kasunduan ng nanay ko na wag magsugal, wala ka dapat karapatang makipaglaban sa akin. Matagal ko nang pinapanggap na hindi ko alam ang sugal para maging ayon sa gusto ng nanay ko. Pero ang pagtitimpi ko, nauwi lang sa pagtataksil nyo. Nagsama-sama pa kayo. Lahat ng to, dapat matagal ko nang bawi. Pinsan, hindi ko akalain ang galing mo pala. Akala ko pa nga kailangan mo ng tulong ko. Pero, ang panalo sa cute na dalawa na to, sobrang satisfying talaga. So, niloloko mo lang pala ako dati. Loko lang? Kung ikukumpara sa mga ginawa ninyo sa akin, at sa pamilya ng lolo ko. Yung kunwari ko ay wala lang. Niloko nyo ako para pumasok sa mesa ng sugal. Ginawa nyo akong parang hayop na pinagtitripan. Pero hindi nyo alam. Ako ang totoong mga ngaso. Ginawa ko lang, na umasa kayo. Tapos isa-isa ko kayong pinapasok sa bitag ko. Sa huli, isang bagsak, talo kayo. So, 13 yaw, blackjack, pati Russian roulette, hindi ka lang pala umaasa sa swerte. Ikaw, may alam ka sa sugal. Siyempre, sa mesa ng mahajong. Kahit nakapikit ako, mahahanap ko ang 13 yaw. Kahit iayos pa ang mga baraha, lumilitaw ang 13 yaw. Ang lakas talaga ni Shenfu, nakakatakot ang abilidad niya. Oo nga, Nilagyan mo ng daya ang laro, pinalitan mo ang dos na hawak ko. Gusto ko sanang palitan ng spade A para manalo sa'yo. Akala mo, nilagyan mo ng marka ang baril kaya kontrolado mo ang buhay at kamatayan. Isang haplos ko lang, ginawa kong apo, na death hole mo. Naging sixth hole. Pinanganak akong hari ng sugal. Yung galing mo sa sugal, wala pa sa kalingkingan ko. Shenwei, yung sapphire ring ng nanay ko, mula sa basurahan, ibalik mo sa akin. Yung mga gamit ng nanay ko, wala dapat makawala. Mga kaibigan, lahat kayo witness ngayon. Ayon sa kasunduan, lahat ng natalo ko dati, kasama, lahat ng pinusta nila, lahat ay akin na. Mula ngayon, ang kasino na to ay kay Shen. Kay Shenfu. Mga kaibigan, lahat kayo witness ngayon. Ayon sa kasunduan, lahat ng natalo ko dati, kasama, lahat ng pinusta nila, lahat ay akin na. Mula ngayon, ang kasino na to ay kay Shenfu. Wala ba kayong narinig? Bingi na ba kayo? Oo ah. Pinsan, sobrang angas mo naman. Hindi lang sa kasino ka nanalo, nilampaso mo pa sina Fu Shiyue at Shen Wei, wala nang natira sa kanila. Hindi pwede. Siguradong sinasabi niya lang ito para magalit. Mahal na mahal niya ako. Siya, paano naman niya makukuha ang lahat sa akin? Hindi ako naniniwala. Naku, di ko inakalang ang totoong big boss sa sugal? Si Shenfu pala.
Mukhang magbabago na ang panahon sa Port City. Fushi Shenwei, ang kabayaran na dapat ninyong harapin. Saka palang nagsisimula. Shunzi, uy! Hindi ba ito yung sa syudad natin? Yung natalo ng legal na asawa? Bagong hari ng sugal? Tigilan mo na yung dakdakan mo, tataya ka ba o hindi? Oo, tataya ako. Ipakita mo rin sa amin kung paano ba ang astig ng hari ng sugal. May utang ka na nga, tapos nandadaya ka pa. Kapag inulit mo pa yan, bubugbugin talaga kita. Tara na tayo na. Shenwei, ginagamit mo yung ganitong paraan para kumita. Wala ka bang kahihiyan, ni hindi mo man lang mahigitan, kahit isang daliri ni Shenfu? Ako ang walang hiya. Bakit hindi mo muna tingnan ang sarili mo? Anong asal meron ka? Araw-araw inom, at sugal lang habol mo. Aasa pa sa'yo. Matagal na akong mamamatay sa gutom, kung sa'yo lang aasa. Fu Shiyue. Ngayon, naiisip mo si Shenfu ang mabait. Ganun ba? Punta ka na lang sa kanya. Tingnan mo, kung papatawarin ka niya. O sige, puntahan mo siya. Tama ka naman. Si Afu ang pinakamabait. Sobrang mahal niya ako. Kapag nakiusap ako ng maayos, siguradong patatawarin niya ako. Afu. Matagal mo nang gusto na maging disente at tahimik ang buhay ko. Mapayapa at masaya habang buhay. Akala ko noon, si Fu Shiyue na ang tao na magbibigay sa akin ng ganong buhay. Pero, pareho tayong nagkamali. Ang umasa sa lalaki. Grabe pala ang pwedeng kahinatnan. Ang tunay na panatag, masayang buhay, sarili lang ang makakagawa. Simula ngayon, gusto ko na lang maging sarili ko, ma. Suportahan mo ako, ha? Pinsan, yung charity fund na itinatag sa pangalan ni Ma'am, lahat ng papeles ay kompleto na. Pakipirmahan mo na lang. Pinsan, alam kong mabuti ang puso mo. Gusto mong tulungan yung mga pamilyang nasira dahil sa sugal. Napakaganda ng ginagawa mo. Pero yung mga chismis, sinasabi pa na nagmamagaling ka, pampalinis lang daw ng negosyo ng kasino ito. Ang dami nilang sinasabi. Basta malinis konsensya ko. Sige, asikasuhin mo na yan. Fu Shiyue ngayon magsisisi. Huli na. Fu Shiyue ngayon magsisisi. Huli na. Afu. Bitawan mo ako. Afu, sa wakas nakita rin kita. Sa lagay na ito, anong ginagawa mo dito? Afu. Fu, alam kong nagkamali ako, si Shenwei. Ngayon parang baby girl lang siya ngayon. Wala na rin akong natira, ngayon ko lang na-realize. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Afu. Nagkamali ako. Patawarin mo na ako, pwede ba? Afu. Nagkamali ako, patawarin mo na ako, pwede ba? Sabi ng abogado, nagsampa ka na ng kaso sa diborsyo, Fu. Hindi ako papayag makipag-divorce sa'yo. Nadala lang din ako ng emosyon. Nabuyo lang ako ni Shenwei. Bigyan mo ulit ako ng chance, pwede ba? Alam mo naman, sa lahat ng taon na ito, ikaw lang talaga ang mahal ko. Mahal mo ako. Noong laban sa pamilya ng lolo ko ay ginamit mo ang lahat. Para saktan ang pamilya ko. Nung kasama mo si Shenwei sa kama. Nung gusto mong mawala ako sa mundo, bakit hindi mo sinabi noon na mahal mo ako? Ngayon mo lang sinasabi. Hindi ba nakakahiya yan? Gusto ko lang naman noon, habang down ka, may masasandalan ka tulad ko. Pero palagi kang mataas. Kahit nagsusugal tayong dalawa, hindi ka kailanman nagpakumbaba sa akin. Lahat dito sa syudad, sinasabi na ikaw ang disente, ako ang mababa, hindi ako bagay sa'yo.
Kahit naging bagong hari ako ng sugal, hindi pa rin ako sapat sa paningin mo, hindi mo pa rin ako kayang tingalain. Afu, minahal mo ba talaga ako? Kahit naging bagong hari ako ng sugal, hindi pa rin ako sapat sa paningin mo, hindi mo pa rin ako kayang tingalain. Afu, minahal mo ba talaga ako? Fushia. Simula 18 anyos ako. Kasama na kita. Maaga namatay si mama ko. Lumaking paborito ni Papa si Shenwei. Ikaw, makapangyarihan. Naging bagong hari ng sugal. Nakipagkasabwat pa kay Shenwei. Niloko mo ako. Sinubukan mo pa akong i-down. Para mapilit mo akong magpakumbaba. Nabulag din ako sa kapangyarihan. Kung hari ng sugal pwede ang 2 asawa, bakit ako hindi pwede? Afu. Totoo, mahal talaga kita. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Ang pagmamahal mo, sobrang mura, nakakainis na. Simula ngayon. Tapusin na natin lahat. Hindi na kita kailanman mapapatawad. Afu. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Afu.